May iba't ibang kwento tungkol sa mga aswang. May nagsasabing isinilang sila mula sa isang sumpa. May nagsasabing likas silang masasama. At mayroon ding naniniwalang noon pa man ay wala na silang ibang hangarin kundi manakit ng tao. Ngunit ayon sa isang napakatandang alamat na halos wala nang nakaaalala, may panahon daw na hindi pa magkaaway ang tao at ang mga aswang. At ang mas nakapagtataka, noon hindi pa sila tinatawag na aswang. Matagal pa bago isinilang ang unang kaharian at bago pa man magkaroon ng mga hangganan ang mga tao, may isang malawak na kagubatan na halos walang nangangahas pasukin. Hindi dahil may halimaw, kundi dahil iginagalang ito ng lahat. Sa kaibuturan ng kagubatang iyon ay naninirahan ang isang lahi na hindi kilala ng tao. Kung sakaling makita mo sila sa liwanag ng araw, hindi mo maiisip na iba sila. May mukha silang tulad ng tao. May mga pamilya, may matatanda, may mga batang naghahabulan sa pagitan ng matatandang puno. May mga inang nagluluto ng mga halamang gubat, ugat, bunga, at kabuting tanging sa kanilang kagubatan lamang tumutubo. At may mga amang nagtuturo sa kanilang mga anak kung paano makinig sa ihip ng hangin, sa awit ng mga ibon at sa bawat galaw ng kagubatan. Hindi sila mandirigma, hindi rin sila mga ngaso ng tao. Tahimik lamang silang namumuhay. Ngunit may isang bagay na kakaiba sa kanila. Mas matalas ang kanilang pandinig. Mas malinaw silang makakita sa dilim. At kaya nilang maramdaman ang pagbabago ng kagubatan bago pa man ito mangyari. Kapag may paparating na bagyo, sila ang unang nakaaalam. Kapag may punong malapit ng matumba, nararamdaman nila ito. Kapag may hayop na sugatan, alam nila kung saan ito matatagpuan. Para sa kanila, ang kagubatan ay hindi lamang tahanan. Ito ang kanilang buhay. May isa lamang batas na paulit-ulit na itinuturo ng matatanda sa bawat batang isinisilang. Huwag na huwag kayong bababa sa mundo ng tao. Hindi dahil kinamumuhian nila ang tao, kundi dahil iyon ang batas na minana pa nila sa kanilang mga ninuno. At sa loob ng napakaraming salin lahi, walang sino mang nagtangkang suwayin ito. Hindi nila kilala ang tao at ganon din ang tao sa kanila. Namuhay ang dalawang lahi sa isang mundo, ngunit magkaibang landas. Isa sa ilalim ng sikat ng araw, isa sa lilim ng kagubatan. At sa loob ng mahabang panahon, nanatili ang katahimikan. Ngunit hindi alam ng dalawang lahi na may isang pangyayaring darating na tuluyan ang babago sa kanilang kapalaran. At mula sa araw na iyon, wala nang magiging katulad ng dati. Lumipas pa ang maraming taon at nanatiling payapa ang buhay ng dalawang lahi. Patuloy na namuhay ang mga tao sa paanan ng kabundukan, habang ang lahing naninirahan sa kailaliman ng kagubatan ay nanatiling tapat sa batas na minana pa nila sa kanilang mga ninuno. Sa loob ng napakahabang panahon, walang sino mang nagtangkang tawirin ang hangganan naghihiwalay sa kanilang dalawang mundo. Ngunit habang lumilipas ang panahon, may mga batang nagsimulang magtanong sa mga bagay na noon na hindi na kailanman kinuwestiyon ng kanilang mga ninuno. Unti-unti ring lumalalim ang pag-uusisa ng batang si Amaru. Sa tuwing sumasapit ang dapit hapon, palihim siyang umakyat sa pinakadulong bahagi ng kagubatan. Mula roon ay natatanaw niya ang malilit na tahanan ng mga tao. Ang usok na dahan-dahang umaakyat mula sa kanilang mga lutuan. At ang mga batang masaya naghahabulan sa bukirin. Sa bawat araw ng kanyang pagmamasid,
Lalo niyang napapansin na wala namang malaking pagkakaiba sa pagitan ng kanilang lahi at ng mga tao. Pareho silang may pamilya, pareho silang nagtatanim ng pagkain, pareho silang nagmamahalan, at pareho ring nag-aalaga para sa kanilang mga anak. Doon nagsimulang mabuo sa kanyang isip ang isang tanong na hindi niya maalis. Kung pareho lamang silang nabubuhay, bakit kinakailangan mamuhay ng magkahiwalay? Isang dapit hapon, mas lumapit siya sa hangganang ipinagbabawal nilang tawirin. Hindi pa siya bumababa sa mundo ng tao. Ngunit sapat na ang isang hakbang na iyon upang maramdaman niya ang kakaibang katahimikan ng lugar. Sa unang pagkakataon, nakita rin niya na mas malinaw ang isang batang tao na halos kaedad lamang niya. Abala ito sa paglalaro ng mag-isa sa gilid ng kagubatan. Hindi sila nagkita, hindi rin sila nagkausap. Ngunit sa loob ng ilang saglit, dalawang batang mula sa magkaibang mundo ang hindi namalayang iisa lamang pala ang kanilang tinitingnan. Ang hangganang matagal nang hindi nilalapitan ng alinman lahi. Hindi alam ni Amaro na sa bawat araw na lumilipas, unti-unti na niyang nilalapitan ang batas na hindi kailanman dapat suwayin. At hindi rin alam ng matatanda sa kanilang lahi na ang katahimikang iniingatan nila sa loob ng napakaraming salin lahi ay unti-unti nang nabibitak. Minsan, ang pinakamalaking pagbabago sa kasaysayan ay hindi nagsisimula sa isang digmaan. Nagsisimula ito sa isang simpleng hakbang ng isang batang nais lamang maunawaan ang mundong hindi pa niya kailanman nakikita. Habang lumalaki si Amaro, lalo rin niyang nakikilala ang bawat sulok ng kagubatan. Alam niya kung saan tumutubong ang mga halamang gamot, kung saan dumadaloy ang pinakamalinaw na batis, at kung aling bahagi ng kagubatan ang hindi dapat lapitan. Ngunit may isang lugar na patuloy na umaakit sa kanya, ang hangganan naghihiwalay sa kanilang mundo at sa mundo ng tao. Hindi dahil nais niya itong suwayin, kundi dahil nais niyang maunawaan kung bakit napakaraming taon nang iniiwasan ng kanilang lahi ang lugar na iyon. Isang hapon, habang tahimik niyang pinagmamasdan ng kabilang panig ng kagubatan, ay isang pangyayaring hindi niya inaasahang mangyayari. May isang batang tao ang napalayo sa kanyang mga kasamaan habang naghahabol ng isang munting usa na nasugatan. Sa kahahabol nito, hindi niya nang malayang nalampasan na pala niya ang hangganang matagal nang hindi dinatawid ng alinmang lahi. Sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, may isang tao ang nakapasok sa kailaliman ng kagubatan. Tahimik na pinagmasdan ni Amaro ang batang iyon mula sa likod ng matatandang puno. Hindi siya natakot, hindi rin siya nagtangkang lumapit. Pinagmasdan lamang niya ang batang tila naliligaw at walang kamalay-malay na nakatapak na pala sa lugar na itinuturing na sagrado ng kanilang lahi. Sa kabilang panig, hindi rin alam ng batang tao na hindi na siya nag-iisa. Sa paghahanap nito ng daang pauwi, bigla siyang napalingon sa isang direksyon. Sa pagitan ng mga puno, may isang batang halos kaedad lamang niya ang tahimik na nakatayo at nakatingin sa kanya. Nagkatama ang kanilang mga mata. Walang sigawan, walang habulan, walang takot na nasilayan sa kanilang mga mukha. Tanging pagtataka. Marahil, iyon din ang unang pagkakataon nagkita ang bawat isa na ang nilalang na matagal nang ipinagbabawal makita ay hindi pala ganon kakaiba sa kanilang sarili. Ngunit ang maikling sandaling iyon ay hindi nagtagal. Sa isang iglap, kapwa sila umurong at mabilis na bumalik sa kanilang mundo. Walang sino man ang humabol. Walang sino man ang nagtangkang saktan ng isa't isa. Ngunit sa araw ding iyon, unang beses na nabasag ang katahimikang iningatan ng dalawang lahi sa loob ng napakaraming salin lahi.
Hindi pa nila iyon alam. Ngunit ang simpleng pagtatagpong iyon ang magiging unang pahina ng kasaysayan magpapabago sa kanilang kapalaran. Pagkaraan ng unang pagkikita, kapwa bumalik sa kanilang mundo ang dalawang bata. Walang ibang nakaalam sa nangyari. Nanatiling tahimik ang kagubatan at nagpatuloy ang pamumuhay ng dalawang lahi na tila walang nagbago. Ngunit may mga pagkakataong ang isang lihim ay hindi kailanman nananatiling lihim. Habang lumilipas ang mga araw, hindi na nawala sa isipan ni Amaro ang batang nakita niya sa kabilang panig ng kagubatan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagtataka. Sa unang pagkakataon, nagsimula siyang magtanong sa kanyang sarili kung bakit magkatulad lamang pala silang nabubuhay, ngunit napakalayo ng agwat ng kanilang mga mundo. Unti-unti niyang nilalapitan ang hangganan sa tuwing sumasapit ang dapit hapon. Hindi niya ito namamalayan, ngunit bawat hakbang niya ay lalo ring nagiging mapanganib. Hindi rin niya alam na may isa ng matandang tagapagbantay ng kanilang lahi ang nakapansin sa kanyang madalas na pagkawala. Sa kabilang panig ng kagubatan, may mga ngaso namang nakapansin ng mga bakas ng paa na hindi nila maipaliwanag. Hindi iyon bakas ng usa, hindi rin bakas ng baboy ramo. Mukha itong bakas ng tao, ngunit hindi nila kilala kung kanino iyon. Unti-unting kumalat ang usap-usapan sa malit na pamayanan. May nagsimulang maniwalang hindi lamang mga hayop ang naninirahan sa kailaliman ng kagubatan. May iba pang nilalang na noon pa man ay hindi pa nila nakikita. Kasabay nito, nagsimula ring maging mahigpit ang mga matatanda sa lahing naninirahan sa kagubatan. Mas madalas nang ipinapaalala ang batas na huwag lalapit sa hangganan. Mas madalas na rin nilang sinusuri ang bawat batang umaalis sa kanilang pamayanan. Hindi nila alam ang tunay na dahilan ng kanilang pangamba. Ngunit tila may isang matandang alaala na unti-unti nilang muling naaalala. Isang alaalang matagal nang ibinaon ng panahon. At habang ang dalawang panig ay nagsisimulang magduda sa isa't isa, may isang pangyayaring hindi inaasahan ang tahimik na naghihintay sa kailaliman ng kagubatan. Isang pangyayaring magpapabago hindi lamang sa buhay ni Amaro, kundi sa kasaysayan ng dalawang lahi. Sa paglipas ng mga buwan, hindi lamang si Amaro ang palihim na lumalapit sa hangganan. Sa kabilang panig ng kagubatan, unti-unti ring lumalawak ang pag-uusisa ng mga tao. May mga ngasong nagsimulang sumunod sa mga bakas ng malalaking hayop na papasok sa kailaliman ng kagubatan. May mga kabataang naghahanap ng mas maraming bunga at kahoy para sa kanilang mga pamilya. At may ilan ding naniniwalang wala namang masamang maaaring mangyari kung lalampas sila ng kaunti sa lugar na matagal nang iniiwasan ng kanilang mga ninuno. Hindi nila alam. Unti-unti na ring nawawala ang hangganang matagal na nagpanatili ng kapayapaan sa dalawang lahi. Isang hapon, muling napadpad sa kailaliman ng kagubatan ang batang taong minsan nang nakita ni Amaro. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya nag-iisa. Kasama niya ang kanyang ama. Habang naghahanap sila ng isang usang nasugatan, hindi nila namalayang nakapasok na pala sila sa bahaging hindi pa nararating ng sinumang tao sa loob ng napakaraming taon. Tahimik lamang silang naglalakad nang biglang umugong ang kagubatan. May isang napakalaking punong matagal nang kinakain ng panahon ang tuluyang bumigay. Walang sino man ang may kagagawan, walang nagtulak, walang nanakit. Isa lamang iyong trahedyang dulot ng kalikasan. Ngunit sapat ng ilang saglit upang tuluyang magbago ang lahat. Sa pagbagsak ng puno, natabunan na ang ama ng batang tao. Hindi na siya nakabangon. Sa kabilang panig,
Si Amaro ang unang nakakita sa pangyayari. Sa unang pagkakataon ng kanyang buhay, lumabag siya sa batas ng kanilang mga ninuno. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan, hindi upang manakit, kundi upang iligtas ang batang naiwan sa ilalim ng napakalaking katahimikan ng kagubatan. Tinulungan niya makalis ang bata sa pagitan ng mga sanga at bato. Ngunit bago pa man niya tuluyang mailayo ito, dumating ang iba pang mga mangangaso. Mula sa malayo, isang nilalang lamang ang kanilang nakita. Isang hindi kilalang nilalang na nakatayo sa tabi ng walang buhay na katawan ng kanilang kasama. Hindi nila nakita ang pagbagsak ng puno. Hindi nila nakita ang pagsagip. Ang nakita lamang nila ang isang nilalang mula sa kailaliman ng kagubatan na nakatayo sa tabi ng isang patay na tao. Sa loob lamang ng ilang sandali, nabuo ang isang kwentong hindi naman nila tunay na nasaksihan. At tulad ng apoy na mabilis kumalat sa tuyong damuhan, kumalat din ang takot. Mula sa araw na iyon, unang beses na nagsimulang maniwala ang mga tao na may panganib na nilalang na naniniraan sa kailaliman ng kagubatan. At sa kabilang panig, unang beses din lumabag sa kanilang pinakamatandang batas ang isang batang hindi kailanman naghangad ng gulo. Hindi pa nagsisimula ang digmaan, ngunit sa araw na iyon, nagsimula ng mamatay ang katotohanan. Pagkaraan ng trahedyang naganap sa kailaliman ng kagubatan, hindi na muling naging payapa ang dalawang panig. Sa pamayanan ng mga tao, mabilis na kumalat ang balitang may isang hindi kilalang nilalang na nakita sa tabi ng walang buhay na katawan ng isang mangangaso. Habang ipinapasa ang kwento mula sa isang tao patungo sa iba, unti-unti rin itong nagbago. May nagsabing nakita nilang mahahaba ang mga kuko nito. May nagsabing mapupula ang mga mata. May nagsabing hindi ito tao. At may ilan pang nagsimulang magdagdag ng mga pangyayaring hindi naman nila tunay na nasaksihan. Sa paglipas ng mga araw, ang isang trahedyang dulot ng pagbagsak ng isang matandang puno ay unti-unting naging kwento ng isang nilalang na umano'y pumatay ng tao. Kasabay nito, nagsimula ng iwasan ng mga tao ang kagubatan. Ang mga batang dating malaya naglalaro sa paanan ng bundok ay hindi na pinapayagang lumayo sa kanilang mga tahanan. Ang mga mangangaso ay hindi na rin basta-basta umaalis ng nag-iisa. Unti-unting napalitan ng takot ang paggalang na dati nilang inilalaan sa kagubatan. Sa kabilang panig, ramdam din ng lahing naninirahan sa kagubatan na may nagbago. Mas madalas nang makarinig ang kanilang matatalas na pandinig ng mga yabag ng tao sa hangganan. Mas madalas na rin nilang naaamoy ang usok ng mga sulo at ang mga sibat na hindi naman dating dinadala sa kagubatan. Unti-unti ring nalaman ng matatanda ang lihim na matagal nang itinatago ni Amaro. Hindi dahil may nagsumbong, kundi dahil nakita nila ang mga bakas ng kanyang paulit-ulit na paglapit sa ipinagbabawal na hangganan. Sa unang pagkakataon, sa napakaraming salin lahi, na isang anak ng kanilang lahi ang lumabag sa pinakamatandang batas. Hindi siya pinarusahan bilang isang kriminal, ngunit mula noon, hindi na siya pinayagang muling lumapit sa hangganan. Alam ng matatanda na may nangyayaring hindi nila kayang ipaliwanag, at higit sa lahat, may pakiramdam silang ang katahimikang iningatan ng kanilang mga ninuno sa loob ng napakaraming taon ay unti-unti nang nagwawakas. Hindi pa sila magkaaway, ngunit wala na ring nagtitiwala, at kung ang kapayapaan ay nabubuhay dahil sa tiwala, ang pagkawala nito ang unang hakbang patungo sa isang digmaang wala nang sino man ang makakapigil. Mula nang kumalat ang kwento tungkol sa may hiwagang nilalang na nakita sa kailaliman ng kagubatan, tuluyan na nagbago ang pamumuhay ng mga tao.
Ang mga landas na dati nilang malayang dinaraanan ay unti-unti nilang iniwasan. Ang mga batang dating masayang naglalaro sa paanan ng bundok ay hindi na pinapayagang lumayo sa kanilang mga tahanan. Ang mga mangangaso na dati iilan lamang kung pumasok sa kagubatan, ngayon ay nagsimula ng maglakbay ng sama-sama at may dalang mga sibat, pana at mga sulo. Hindi upang mangaso, kundi upang maging handa sa anumang maaaring kanilang makaharap. Sa kabilang panig, ramdam din ng lahing naninirahan sa kagubatan ang unti-unting pagbabago. Ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng tunog ng mga yabag ng tao. Mas madalas na silang nakakaamoy ng mga usok mula sa mga sulo. At sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, may mga punong pinutol sa pinakadulong bahagi ng kanilang tahanan. Hindi iyon malaking kagubatan para sa tao, ngunit para sa kanila, iyon ang simula ng pagkawala ng kanilang tahanan. Unti-unti nang lumiliit ang mundong matagal nilang iniingatan. At kasabay nito, lumalaki rin ang takot sa magkabilang panig. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na sana dapat nangyari. Isang pangkat na mga mangangaso ang muling pumasok sa kagubatan. Hindi upang umatake, kundi upang tiyaking ligtas ang kanilang pamayanan. Kasabay nito, may ilang kalalakihang tagapagbantay mula sa lahi ng kagubatan ang nagmamasid lamang mula sa malayo upang tiyaking walang lalabag sa kanilang sagradong lugar. Parehong walang balak makipaglaban, parehong nais lamang bantayan ang kanilang sariling mundo. Ngunit ang takot ay may kakayahang baguhin ang isip ng tao sa loob lamang ng isang iglap. Sa isang maling kilos, isang sibat ang pinakawalan. Hindi ito itinapon dahil sa galit. Itinapon ito dahil sa takot. Ngunit sapat na iyon upang tumama sa isang lalaking mula sa lahi ng kagubatan. Siya ang unang bumagsak. At siya rin ang naging unang dugong dumanak sa pagitan ng dalawang lahi. Sa loob ng ilang sandali, natahimik ang buong kagubatan. Walang sumugod, walang gumanti. Maging ang mga taong nakahawak ng sibat ay tila hindi makapaniwala sa nangyari. Ngunit huli na ang lahat. Ang dugong minsan hindi kailanman dumanak sa pagitan ng tao at ng lahi sa kagubatan ay tuluyang nang nabuhos sa lupa. At kung paanong hindi na maibabalik sa katawan ang dugong tumulo, gayon din ang kapayapaang minsan namagitan sa dalawang lahi. Mula sa araw na iyon, wala nang sino man ang makapagsasabing pareho pa rin ang mundong kanilang ginagalawan. Ang pagkamatay ng unang tagapagbantay ng hangganan ay hindi lamang nagdulot ng dalamhati sa lahing naninirahan sa kagubatan. Ito rin ang naging hudyat ng tuluyang pagbabago ng pananaw ng mga tao. Pagbalik ng mga mangangaso sa kanilang pamayanan, iba-iba na ang bersyon ng kanilang nasaksihan. May nagsabing sinalakay sila ng mga nilalang mula sa kagubatan. May nagsabing nakita nilang nagbago ang anyo ng mga ito habang papalubog ang araw. May nagsabi ring nakita nilang kumikislap ang mga mata nito sa dilim. Sa bawat muling pagkukwento, may nadaragdag, may nababawas, at unti-unting nabubuo ang isang kwentong hindi nakatulad ng tunay na nangyari. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimula ng matakot ang buong pamayanan. Hindi na lamang ang mga mangangaso ang umiiwas sa kagubatan, pati ang mga magsasaka ay hindi na nangangaas lumapit sa gilid ng bundok kapag sumasapit ang dapit hapon. Unti-unti nilang nakalimutan ang mga taon ng katahimikan. Ang natira na lamang sa kanilang alaala ay ang takot. Sa kabilang panig, nagtipon ang mga matatanda ng lahi sa kagubatan. Matagal nilang pinag-usapan ang nangyari. Hindi upang magplano ng paghihiganti, kundi upang malaman
kung paano nila mapipigilan ang mas malaking kapahamakan. Alam nilang hindi sinasadya ang nangyari, ngunit alam din nilang hindi na iyon ang paniniwalang kwento ng mga tao. Mula sa araw na iyon, mas nanaig ang takot kaysa sa katotohanan. Mula noon, ipinagbawal na nilang tuluyang lumapit ang sinuman sa hangganan. Dinoble nila ang mga tagapagbantay. Mas lalo na lang itinago ang kanilang pamayanan. Ngunit huli na ang lahat. Sa bawat gabing lumilipas, mas marami ng tao ang nagsisimulang magkwento tungkol sa mga nilalang sa kagubatan. At upang magkaroon ng pangalan ang kanilang kinatatakutan, tinawag nila ang mga ito sa iisang salita: aswang. Hindi iyon ang pangalan ng kanilang lahi. Hindi iyon ang pangalang ibinigay sa kanila ng kanilang mga ninuno. Isa lamang iyong pangalang isinilang mula sa takot. At sa paglipas ng panahon, nakalimutan ng mga tao ang tunay na dahilan kung bakit nila ito unang binigkas. Ang natira na lamang ay ang pangalang patuloy na ipinasa sa bawat salinlahi: aswang. Ngunit ang pangalang iyon ay simula pa lamang ng isang madilim na kasaysayan, sapagkat darating ang panahon na ang takot ay magiging galit, ang galit ay magiging digmaan, at ang isang mapayapang lahi ay unti-unting magbabago magpakailanman. Ngunit iyon ay ikukwento ko na sa susunod na kabanata.